At upang ma-explain naman natin kung ano yung kaibahan ng bud eye at saka yung nodes. Ito mga kaibigan. So, nodes ito, di ba? 1, 2, 3 nodes. Yan, makikita ninyo. Isa, dalawa, tatlo. So, 3 nodes. Bud eye, ito rin ang bud eye. So, bud eye meaning kung tatawagin namin sa Bisaya yan, mata. So, sa Bisaya ay kinahanglan active ang mata. Kung sa Tagalog, sasabihin natin ay kailangan na active yung kanyang bud eye or kanyang mata. Ito, makikita natin, di ba? Active yan. Ito yung tutubo kapag tayo ay nag-graft sa ating mga nurseries. Dito lalabas yung panibagong sanga na siyang dadalhin ng ating rootstock. Rootstocks yung pinatubo natin na mga cacao seedlings na ating dudugtungan. Yan sa grafting. So, 3 nodes, 1, 2, 3, 3 bud eyes, 1, 2, 3, pareho lang din yan. Yan ang ma-explain natin sa inyo mga kaibigan. So, kailangan talaga itong kanyang tinatawag natin na nodes or itong kanyang eye or bud eye, kailangan na active. Katulad nito, pwede natin itong idudugtong sa ating mga igagraft na mga kakao dahil ito, tutubo ito, magiging bagong sanga na siyang dadalhin noong ating dinugtungan na rootstocks na siyang tutubo na naman at magkakaroon ng mga bunga at 2 years, sabi natin na pinakamabilis na bubunga ang kakao, yan magsisimulang magkaroon ng mga bulaklak at mga maliliit na bunga. So, bud eye at bud sticks, ito ang bud stick or sayon. Ito ang bud eye, yan, ito ang bud eye. At nodes, ito ang nodes, 1, 2, 3. Tawag din sa Bisaya ay yang mata. Muna siya. Nodes, bud eye, pare-pareho. Bud stick, yan, sayon, pare-pareho lang din. So I hope na nakatulong tayo sa mga farmers natin na nalilito sa mga terminologies dito sa ating cacao farming at sa cacao nurseries.